Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Isang hindi nagpakilalang lalaki ang tumawag at nagbanta sa buhay ni Ver. Hindi pinaalam ng negosyante sa kanyang asawa na nakatanggap siya ng death threat dahil may sakit ito sa puso. Kasunod yun, ipinakilala sa mag-asawa ng nag-iisa nilang anak na si Carlo, ang nobya niyang si Sally. Bagay na naging malaking problema ni Ver dahil nabatid niyang ang nobya ng anak niyang binata ay anak niya sa labas. Tumawag po ba uli sa iyo yung nagbabanta sa buhay ninyo, Daddy? Hindi, Carlo. Bakit niyo ako pinapunta dito sa office ninyo? Para magkausap tayo ng sarilinan tungkol sa girlfriend mo. Masayang-masaya po siya nang ihatid ko sa kanila pagkagaling sa bahay natin. Dahil po sa magandang pagtanggap niyo sa kanya ni Mami. Talagang pinakitaan ko ng maayos ang nobya mo nang isama mo siya sa bahay. Para wala siyang masabi sa amin ng mami mo. Bago po ako naparito, nagkausap na kami ni Mami tungkol sa kanya. Alam kong boto ang mami mo sa iyong nobya. Kayo, Daddy, Carlo, hindi po ba kayo boto sa kanya? anak, maganda si Sally. At mabait. Kaya nga napamahal na siya sa akin. Hindi katakatakang humanga ka sa kanya, pero Pero, ano, Daddy? paano kung matuto kang humanga at magmahal sa iba? Hindi po mangyayari yun. Bakit hindi mo subuking makipagrelasyon sa iba? Daddy, Kapag nagkaroon ka ng ibang nobya, saka mo matitimbang at mapatutunayan sa iyong sarili kung talagang mahal mo si Sally at hindi mo maipagpapalit sa iba. Lola Nestor, tuloy na po ako. Kung hindi lang ako sinusumpong ng vertigo, ng pagkahilo, magpapatuloy ako sa pagmemekaniko sa talyer. Bakit naman po kayo mag-iisip pa magtrabaho? Kahit naman senior na ako, kaya ko pang magmekaniko, no? May trabaho naman po ako. Mahirap ang trabaho mo. Madali lang po maging sales lady. Maghapon kang nakatayo. Nakasanayan ko na po yun. Dahil mahigit 1 taon na rin naman ako sa mall eh. Ko, kung pumayag ka lang sanang papag-aralin ng isang mapagkawang gawa, nakakilala ng kapitbahay nating si Eder, sana nakatapos ka ng pag-aaral. At sa halip na sales lady ka, baka mas maganda naging trabaho mo. Hindi ko na po hinangad makatapos sa kolehiyo dahil mahina naman po ang ulo ko sa pag-aaral eh. Kaya nagsisisi ka ngayon. Wala naman po akong pinagsisisihan. Isa lang po ang pinanghihinayangan ko. Ano? Hindi ko po nakilala ang aking ama. Sally, Po, huwag mong uuliting banggitin sa akin ang ama mo. Huwag na huwag. Lolo. Maisip ko lang ang walang yang lalaking yun. Na high blood na ako. Kumukulo ng dugo ko sa sobrang galit. Oh, bakit ka napailing, Ver? Eder, nagpasama ako rito sa tinitiran mo para matiyak ko kung tama ang inaalala ko. Bye-bye, Lolo Nestor. Yung nakikita nating dalagang nagpaalam doon sa kanyang lolo, doon sa harap ng kanilang bahay, yun si Sally na anak mo. At yung matandang lalaki naman, ang ama ng babaeng naanakan mo. Nagkakilala na kami minsan ni Mang Nestor nung buhay pa ang anak niya. Ay, oo nga pala. Inihatid mo nga pala minsan sa bahay nila ang anak ni Mang Nestor na kaibigan ko, kaya nagkita kayo, no? At nalaman mo ang tinitiran ko.
Hindi tayo napansin ng maglolo dito sa kotse kong nakaparada sa malapit sa bahay nila dahil tinted ang salamin nitong sasakyan. Pero ang laki ng problema ko, Eder. Naiintindihan ko yun. Ay, ako man ang lumagay sa katayuan mo, talagang magpoproblema rin ako. Ay, sino naman ang mag-aakala na ang anak mo sa tunay mong pamilya at anak mo sa labas magkakaroon ng relasyon na parehong hindi nila alam na sila'y magkapatid? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit anak ko pa sa labas na si Sally ang naging nobya ng anak kong binata? Bakit? Eder, Ay, ako. Amang Nestor. bakit parang nagulat ka nang makita mo ko? Ay, hindi naman umang Nestor. May itatanong lang ako sa iyo eh. Ano ho yung... Nakita kong bumaba ka sa kotseng nakaparada kanina sa tapat ng bahay niyo. Oh, Kaninong sasakyan yung kaalis lang, Eder? ho? Sinong driver ng sasakyan yon? Ay, Sino? Daddy, Narito ka na pala sa bahay, Carlo. kararating ko lang po. Saan ka galing? Sinundo ko si Sally sa mall at inihatid ko sa kanila. Kumusta yung sinabi ko sa'yo? Tungkol po saan? Sinubok mo na bang humanga at magmahal sa iba? Hindi po, Daddy. Carlo, para sa iyo rin yun. Para sa inyo ni Sally. Mas mabuting hanggat maaga malaman nyo kung talagang kayo'y para sa isa't isa. At hindi kayo matututong magmahal sa iba. Sorry po. Sorry? Hindi ko magagawang makipagrelasyon o magmahal sa iba. Dahil si Sally lang ang babae para sa akin. Carlo, Si Sally lang po. ay, Mang Nestor. Akala ko'y kung sino na yung kumatok. Maaari ba kitang makausap sandali, Eder? Ay, sige, pasok ko kayo. Ay, hindi na. May gusto lamang akong malaman. At gusto ko magsabi ka sa akin ang totoo. Ho? Dahil hindi ako naniniwala sa sinabi mo sa akin kaninang umaga na hindi mo kilala ang driver ng kotseng naghatid sa iyo. Na nadaanan ka lang niyang naglalakad sa kalye. Kaya nagmagandang loob siyang ihatid ka. Ay, Mang Nestor. Kung hindi ako nagkakamali, ang driver ng sasakyang yon ang sinasabi mong kakilala mong mapagkawang gawa na gustong magpaaral kay Sally noon. Hindi ba? Ay, hindi ho. Hindi. Bakit ayaw mong makilala ko ang mapagkawang gawang yon, Eder? Interesado lang naman akong makilala paminsan-minsang nagbibigay ng tulong sa amin ng apo ko para mapasalamatan ko siya kung sino man siya. Ay, kasi ho, Mang Nestor. Magtapat ka sa akin. Ah, Umaming ka, Eder. ano ho? Sino ang kakilala mong mapagkawang gawa na porsigidong tumulong sa apo kong si Sally? Sino? May problema ba sa negosyo? wala, Feli. Oy, bakit napapabuntong hininga ka ng malalim? Desidido si Carlo na si Sally ang makatuluyan niya. Oh, anong problema ton? Feli, Wala akong alam na dahilan para tutulan mo ang nobya ng anak natin. Kaya walang problema sa relasyon ni na Carlo at Sally. Wala. Sally, gusto kong masiguro na matutupad ang lahat ng mga pangarap ko para sa future natin. Tuwing mamamasyal naman tayo dito sa park, yan ang gusto mong pag-usapan natin, Carlo. May trabaho na ako at matatag ng posisyon ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Pwede na ako magkaroon ng sariling pamilya. Carlo, Payag ka ba? Payag ka bang magpakasal na tayo?
Mukhang masaya ka, Carlo. Talagang masayang-masaya ako, Daddy. Kaya nga po dumaan ako dito sa office ninyo bago ako umuwi. Dahil pumayag na po si Sally sa proposal ko sa kanya. Anong proposal? Pakakasal na po kami. Magpapakasal kayo ni Sally? Payag po ba kayo, Daddy? Sumang-ayon kaya si Ver na makasal ang anak niyang si Carlo kay Sally na kapatid nito sa labas? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr.,